May tatlong sangay ang pamahalaan, ehekutibo ang tagapagpaganap, lehislatibo ang tagapagbatas, at hudikatura naman ang tagapaghukom. Pamahalaan. May tatlong sangay ang pamahalaan, ehekutibo ang tagapagpaganap, lehislatibo ang tagapagbatas, at hudikatura naman ang tagapaghukom. Pamahalaan. Pamahalaan. Magandang umaga po! Kami po ay ang grupong Roses of Panlipunan, Grade 4, Section Franklin. Ang aming guro ay si Ginoong Noel A. Agustin. Ito po ang peta namin sa Araling Panlipunan. Ito po ay tungkol sa tatlong sangay ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay ang pangunahing institusyong nagpapapatong-patong ng mga batas at kautusan ng isang bansa para maipatupad ang mithiin ng mga mamamayan nito. Ang Pilipinas ay pamahalaang demokratiko. Ang demokratikong pamahalaan ay tinatawag na republika. Ang pamahalaan ay may tatlong sangay. Panguna, sangay tagapagbatas, lehislatibo. Pangalawa, sangay tagapagpaganap, ehekutibo. Pangatlo, sangay tagapaghukuman, hudikatura. Ehekutibo at tagapagpaganap. Ang sangay na tagapagbatas ang gumagawa ng mga batas ng bansa. Bukod sa paggawa ng mga batas, nakasalalay din sa Kongreso ang pagsasagawa ng mga investigasyon at pananaliksik para makatulong sa kanilang mga gagawing batas. Ito rin ang nagsasaysay na ang bansa ay nasa estado ng pakikipagdigmaan. Sa ganitong kalagayan, maaaring pagkalooban ng Kongreso ang Pangulo ng kapangyarihan para maisakatuparan ang mga pambansang patakaran. Katungkulan. Ang ehekutibo ay ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas at alituntunin na ginawa ng lehislatibo. Mga miyembro, kinabibilangan ng presidente, vice-presidente, at ang mga miyembro ng gabinete na siyang binubuong mga taong pinili ng Pangulo para mamahala sa mga departamento ng pamahalaan. Ang presidente ay siya ring tumatayong chief executive. Termino ng mga miyembro, presidente, isang termino na tumatagal ng 6 na taon. Vice-presidente, dalawang magkasunod na termino na tumatagal ng 6 na taon bawat termino. Ang pagbabalanse sa kapangyarihan ng bawat sangay. Number 1, ang Pangulo ay may kapangyarihan magbeto ng mga batas na inaprubahan ng lehislatura ay siya ring may. Number 2, pardoning power na siyang nagbibigay kapangyarihan magbago o magpawalang bahala ng desisyon ng hudikatura. Number 1, may kapangyarihan ang Kongreso na mapawalang bisa sa beto ng Pangulo at pangalawa, tanggihan ang mga piniling miyembro ng gabinete. Number 3, may karapatan ang pagsuspende ng writ of habeas corpus. Number 4, kayang bawiin ng lehislatura ang desisyon ng number 1. Ang hudikatura ay may karapatang magdeklara ng mga batas na pinatupad ng hudikatura sa Constitution. Number 2, siyang may kapangyarihan ang hudikatura na magtukoy ng mga malalang kakulangan o kalabisan ng paggamit ng kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo. Lehislatibo, tagapagbatas, ang sangay na tagapagpaganap, ang tumitiyak na ang mga batas na ginawa ng Kongreso ay naipatutupad
tahanan ng mga mamayan. Pinanunuluan ng Pangulo ang sangay na ito. Kaagapay niya sa pagpapatupad ng batas ang pangalawang Pangulo at Gabinete na binubuo ng mga kalihim ng iba't ibang ahensya. Taglay rin ng Pangulo ang veto power o ang kapangyarihang tanggihan ang isang pagkukalang batas na ipinasa ng Kongreso. Siya rin ang pumipili ng punong maestrado ng Korte Suprema. Gayon din sa magbabang hukuman mula sa talaan ng Katungkulan, ang lehislatibo ay isang asembleng pamahalaan na may kapangyarihang magpatibay ng mga batas. Ito rin ay may eksklusibong kapangyarihang magtaas ng buwis at pagtibayan ang budget at ibang gastusin ng pamahalaan. Mga miyembro, binubuo ng 24 na senador at hindi lalampas sa 250 na kongresista. Ang Kongreso ay binubuo ng 80% na mga kinatawan ng mga distrito at 20% na mga kinatawan ng nahalal na party list. Termino ng mga miyembro, senador, 2 magkasunod na termino na 6 na taon ang tinatagal bawat isa. Kongresista, 3 magkakasunod na termino kung saan ang bawat termino ay tumatagal ng 3 taon. Ang pagbabalanse sa kapangyarihan ng bawat sangay. Una, may kapangyarihan ang Kongreso na magpawalang bisa sa veto ng Pangulo. Pangalawa, tanggihan ang mga piniling miyembro ng gabinete. Pangatlo, may karapatan ang lehislatura na bawiin ang deklarasyon ng martial law at ang pagsuspende ng writ of habeas corpus. Pang-apat, kayang bawiin ng lehislatura ang desisyon ng hudikatura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng bagong batas o pagbabago sa batas sa kasulukuyan. Pang-lima, ang lehislatibo ay binibigyang kapangyarihang maglitis sa mga miyembro ng ehekutibo at hudikatura. Hudikatura o judiciary. Ang sangay na ito ang nagpapaliwanag o nagbibigay interpretasyon ng mga batas. Ang kapangyarihan panghukuman ay nasa ilalim ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema at mababang hukuman. Sa Korte Suprema, lumululog ang sinumang tao na hindi sumasang-ayon sa anumang desisyon ng mababang hukuman, maging ang dalawang sangay ng pamahalaan. Kung may tanong tungkol sa legalidad ng batas, bawat isa sa mga sangay ng pamahalaan ay nagtataguyod ng checks and balances upang hindi maabuso ang kapangyarihan ng bawat isa. Ang checks and balances ay isang kaugnayan na tungkulin ng bawat sangay. Isa itong paraan upang matiyak na ang tungkulin ng mga sangay ng pamahalaan ay isasagawa ng naaayon sa batas. Katungkulan, ang hudikatura ay nangangalaga sa hustisya sa ngalan ng soberenya ng Estado. Hindi maaring gumawa ng batas ang hudikatura, pero ito ay binibigyang kapangyarihan na maglapat sa batas. Mga miyembro, ang Korte Suprema ay binubuo ng 14 Associate Justices at 1 Chief Justice. Termino ng mga miyembro, walang limitasyon sa tagal ng panunukulan hanggang hindi umabot sa edad ng 70 o kung mayroon physical na balak kidsya. Kakayan ang munang kulan. Termino ng mga miyembro, walang limitasyon sa tagal ng panunukulan hanggang
hindi umabot sa edad ng 70 o kung mayroon physical na balak kidsya. Kakayan ang munang kulan. Babalanse ng kapangyarihan ng bawat sangay. Ang hudikatura ay karapatang magdeklarang sa batas na tinutupad. Legislatibo, binibilang ang unconstitutional base sa kapahulugan ng hudikatura Constitution. 2. Siyang may kapangyarihan ang hudikatura na tumutukoy ng mga malalang kakulangan o kalabisan ng gamit o kabilisan paggamit ng kapangyarihan. Narito ang mga kagawaran at namumuno sa pamahalaan ng Pilipinas, kasama ang kanilang kaukulang sangay. Para sa sangay ng ekutibo, binubuo ito ng pinakamataas na pinuno na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pangalawang Pangulo, Sara Duterte Carpio. Ang mga kagawaran ay 1. DFA, Kagawaran ng Ugnayan Panglabas. Number 2, DND, Kagawaran ng Tanggulang Pambansa. Number 5, DOG, Kagawaran ng Katarungan. Number 6, DepEd, Kagawaran ng Edukasyon. Number 7, DOH, Kagawaran ng Kalusugan. Number 8, DOLE, Kagawaran ng Paggawa at Empleo. Number 9, DA, Kagawaran ng Agrikultura. Number 10, DOE, Kagawaran ng Enerhiya. Para naman sa sangay ng legislatibo, binubuo ito ng pinakamataas na pinuno. Pangulo ng Senado na si Juan Miguel Zubiri. Speaker ng mababang kapulungan na si Martin Romualdez. Mayroong 2 kapulungan ng Kongreso. Number 1, Senado ng Pilipinas. Senate of the Philippines. May 24 na halal na senador. At number 2, kapulungan ng mga kinatawan. House of Representatives. Binubuo ng mga kinatawan mula sa mga distrito at party list. At sa huli, ang sangay ng hudikatura ay binubuo ng pinakamataas na pinuno na si Puno Maestrado ng Korte Suprema, Alexander Gesmundo, at ang mga kataas-taasang hukuman na binubuo ng Korte Suprema o sa Ingles, Supreme Court, na binubuo ng Puno Maestrado at 14 na kasamang maestrado. Court of Appeals, pangunahing korte ng apela bago umabot sa Korte Suprema. Sandigan Bayan, dumidinig sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno. Court of Tax Appeals, umahawak ng mga kasong may kaugnayan sa buwis, mga hukumang panlalawigan, panlungsod at mababang hukuman.